General Resort sa Square sinara na. Pero iginiit na sumusunod sila sa pinagiging na. Sarado na ang mga professional na resort na tinatayo sa Square sa Bohol matapos makatanggap ng mga pagkito sa social media. Hindi man, iginiit ng mga pagmukan ng pag-tinpig Cardinal Resort na sumunod sila sa mga pagkaran na itinagda ng Department of Environment and National Resources. Saad naman ng Captain's Peak Garden Resort sa anyunsyo nito, alinsunod sa mga direktiba mula sa Department of Environment and Natural Resources ang samantalang isasara ang Captain's Peak Garden Resort para sa pagsisikap sa pagpapanatili at pagpangangalaga sa kapaligiran. At sa pagsasara nito, sinabi pa ng resort na magpapatupad ito ng various eco-friendly initiative upang mapanatili ang sustainability nito. At ayon sa Captain's Peak Garden and Resort, nakatuon daw sila sa pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng pangangalaga sa kapaligiran at pangangalagaan ang natural na kagandahan ng bumabalot sa kanilang ari-arian. At humihingi sila ng taus-pusong pagpapaumanhin para sa anumang paabala na maaring lumitaw habang ginagawa nila ang pangakong ito. Sinabi rin ng Captain's Peak Garden and Resort na ikinalulungkot nito ang natanggap na batikos dahil sa pagtatayo ng kanilang establishmento malapit sa Chocolate Hills. At gayon man, ininhad itong dumaan sa mabusising pagsusuri at nakatanggap ng kaukulang permission sa bawat autoridad kabilang ang DNR ang kanilang resort. 77 million pesos na sa naman ang nakapista sa pista sa Bohol. Ayon sa datos ng PBPO, 11,943 na gramo na illegal na droga ang nasabsab na binubuo ng 1,209 gramo noong Enero at 10,134 na gramo noong Pebrero. Lahat ay maabot ng 77 million pesos. Ayon sa tagapagsalita ng Bohol Provincial Office na sila Lieutenant Colonel Norman Nunez, posibleng sana na supply ng droga ang lalawigan dahil nakaharap sa ibang lugar ang kanilang isla. Nilinaw naman na walang Shabu laboratory sa Bohol, ngunit may mga tinatawag na bodiger na hawak ng mga papasok na supply ng illegal na droga para pamamahagi. Ibinunyag ni Nunez na noong isinagawa ang uplang tukhang noong 2016, 3,700 drugs personalities ang naitala sa buong lalawigan. Ngunit mahigit 7,000 lamang ang nakatapos ng droga rehabilitation habang mayroong pa ring mga 16,000 na nasa community-based drug rehabilitation program. Ayon kay Nunez, hindi lang supply reduction ang pinagtutuunan ng pansin kundi pati na rin ang demand reduction. Ayon naman kay Nunez, sabi niya, ang kumpanya natin hindi lang sa supply reduction strategy kundi sa demand reduction strategy. Kaya nagsagawa tayo ng symposium, EEC campaign sa mga paaralan, sa mga barangay para maipaalam natin sa mga bata ang masamang epekto ng illegal na droga. Ano ang ginagawa niya? Ibig sabihin, iwasan nila ang demand. Nagpapasalamat din ang pulisya ng pamahalaan panlalawigan ng Bohol sa pangunguna ni Gobernador Aris Amintado sa suportang ibinigay sa kanila. Inamin ni Gobernador Rico Aristotol Amintado na talagang tumaas ang illegal na droga sa lalawigan pagkatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman kay Amitando, sabi niya, kaya alam natin na may droga sa Bohol kasi ang mga direktiba natin sa kapulisan ay manghuli, ay istuhuin ang mga nagbibita ng shabu at wala pa tayong ginagawa. I'm sure hindi natin alam na may shabu sa Bohol. Narito na ang international news. Israel nakagawa ng paglabag sa karapatang pangtao ayon sa Amerika. Pinulina ng Estados Unidos ang ginawang paglabag sa karapatang pangtao ng 5 army unit ng Israel Defense Forces. Ayon kay US State Department Deputy Spokesperson Vedant Patel, nagsagawa na ang Israel ng remediasyon sa mga kaso ng 4 na units nito bilang pagtalima sa batas ng walang magbigay ng military assistance sa security forces nito sa nagagawa ng gross violation sa karapatang pantao. Para naman sa ika-5 unit, tinalakay pa ng US ang issue hinggil dito dahil
hindi pa matukoy kung mayroong sapat na remedasyon. Sinabi ni Patel na ang mga questionableng insidente ng paglabag sa karapatang pantao ng Israel ay nangyari bago sumiklab ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. King Charles babalik na sa kanyang public duties matapos ang kanyang cancer diagnosis. Babalik na sa kanyang public duties si King Charles ng Britanya sa unang pagkakataon mula nang ma-diagnose itong may cancer. Ito'y matapos makita ng magandang progress sa kanyang kalusugan nang tumigil siyang magtrabaho sa Buckingham Palace kamakailan. Maaalarang ibinunyag ng palasyo na nag-diagnose ang 75 taong gulang na hari na may hindi tiyak na uri ng cancer na nakita sa pagsusuri pagkatapos ng corrective procedure para sa isang enlarged prostate. Bagamat nagpatuloy si King Charles sa official state business, humantong din ito kalaunan sa naipagpaliban muna niya ang kanyang public engagement upang makapaghinga. Magandang umaga. Sa ating unang balita, tumaas na naman ang mga presyo ng bilihin. Ayon sa mga eksperto, ito ay nagdulot ng pagtaas ng mga produktong petrolyo at iba pang input sa produksyon. Ito ay nagdudulot ng malaking epekto sa ating mamamayan, lalo na sa mga mahihirap. Sa larangan ng balita, mayroong mga food version na kumakalat tungkol sa ilang opisyal na kasalukuyang ginagawa ang investigasyon upang matukoy ang katotohanan sa mga aligasyon na ito. Ang mga kontrobersya ito ay nagdudulot ng pag-alala sa ating mga mamamayan hinggil sa epektibo ng ating mga sa sektor ng edukasyon. Patuloy ang mga mag-aaral ng mga estudyante sa kanilang mga hamon ng pandemya. Maraming mga paaralan na nagpapatupad ng online learning kung saan ang mga estudyante ay gumagamit ng mga teknolohiya upang makapag-aral sa kanilang mga tahanan. Ngayon pa man, may mga suliraning kinakaharap tulad ng kawalan ng akses sa internet at sa mga kagamitang pang-edukasyon. Sa larangan ng kalikasan, patuloy ang mga pagsisikap upang mapangalagaan ang ating kapaligiran at kalikasan. May mga proyekto at programa na ipinatutupad upang mabawasan ang mga polusyon. Protektahan ang mga endangered species at pangalagaan ang mga likas na yaman ng ating bansa. Swak Pak, Bear Brand Swak Pak. Ito ang Swak Pak loaded up with vitamins and minerals too. Ano mang maging kailangan mo, Swak Pak got it for you. Ano pang hinihintay nyo? Mag Bear Brand Swak Pak na, 10 pesos lang.
Magandang araw sa iyong lahat. Ako po si Mary Bungay, naghahatid ng balitang showbiz. Sa ating showbiz news, nilabas nitong Sabado ng gabi, April 27, ang music video ng solo trap Palayo ng SB19. Member na si Ken, nakilala rin sa bagong screen name ng Felix ang Bisaya Trap, ay tumutukoy sa isang taong kaya nang maging malaya mula sa isang mapiit na relasyon. Nangalak naman ng fans sa debut solo track ni Ken matapos kulanin ang positibong komento ang music video nito sa online. Hinahangaan din ng fans ang paggamit ni Ken sa wikang Bisaya para sa kanyang kauna-unahang solo track nito. Pinalabas din ni Ken ang kanyang dance skills sa music video na sinabihan na swabing wardrobe at stylist. Si Ken ay isa sa 5 membro ng K-pop phenomenon SB19. Siyang tinaguriang main dancer at ni vocalist ng banda kasama si Stella, Justin, Josh at Pablo. Ang SB19 ay nangunguna sa ilang music charts at nakukuha na rin ang ilang pagkikilala sa labas bansa. Maraming salamat. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapagkinig. Ito ang inyong ko na si Darren Siri at narito na naman tayo para sa dito ng balita nagbabalita. Sa ating unang balita, patuloy ang pag-usap ng mga negosyo sa bansa. Kamay-ganlan ng isang maliit na unan ang nagbubunga ng malaking tagumpay sa isang simpleng tindahan sa barangay. Narito ang ating film reporter na si Lito Arayan para nagbigay ng mas maraming detalye. Salamat, Darren Bisere. Oo nga, sa kabila ng hamon ng pandemya, patuloy pa rin ang pag-uusbong ng negosyo dito sa ating lugar. Sa aking pag-iusap sa may-ari ng tindahan, sinabi niya na ang pagmamayari ng negosyo ay nagbahagi ng kanilang sikreto sa tagumpay. Aniya, ang diskarte, tiyaga at malasakit sa serbisyo ay ilan lamang sa mga pangunahing sangkap ng matagumpay na negosyo. Si Rodel Mirano, taga Imus, Cavite, 47 years old. Hindi rin po ako nakapagtapos ng high school, kaya ang una ko pong nagiging trabaho is pagja-janitor. Nakalipas yung 12 years, sumubok po ako mag-apply ng gwardya. Awa naman ng Diyos na tanggap. Tapos nitong nakalipas ng pagpasok po ng pandemya by 2020, nahirap, kaya natigil akong mag-gwardya. Tapos nitong huli na, dahil sabi ko nga parang hirap nga kasi yung mga anak ko nag-aaral, sabi ko siguro mas maganda magtinda na lang tayo siguro ng siumay. Nag-start kami ng 600 pesos ang kapital. Yun, manalangin muna. Dagdag pa na may-ari ang mga simpleng hakbang tulad ng pag-aalaga sa mga kliyente at pagiging responsableng negosyante ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa tagumpay ng isang negosyo. Kaya naman, sa kabila ng mga pagsubok, patuloy silang nagpapakitang gilas at nagpapakita ng determinasyon upang maabot ang kanilang mga pangarap. Back to you, Darren Bisere. Salamat sa pagbabahagi sa ating reporter na si Lito Arayan. Tunay nga ang sipag sa artistry ay mahalagang sakpak sa pagkatagumpay ng isang negosyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang sports news sa hapong ito. Narito po ulit ang inyong tagapaglingkod. Ako po si Adrian D. Sa balita natin sa hapong ito ay natalo ng Nuggets ang Lakers matapos na sunod-sunod na puntos ni Gordon at saka ni Porter Jr. tsaka dahilanan ng pagkatalo ng Lakers. Pero muntik na rin matalo ang Nuggets dahil sa nagawa ni LeBron at saka ni Davis na sunod-sunod ring na puntos na muntik na nilang malamangan ang puntos ng Nuggets. Pero hindi pa rin nila kayang malamangan ang lakas ng Nuggets. Ang puntos ng Nuggets ay 108 tsaka sa Lakers naman ay 106 na sobrang dikit ng laban, sobrang init ng laban. Pero hindi pa rin nila kaya ang Nuggets. Yun lang po. Salamat.
Magandang gabi sa inyong lahat. At dahil pa rin sa Easter days, magiging mainit pa rin ang ating panahon ngayong araw ng Sabado. Ayon sa pag-asa, posibleng sumampa sa 47 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan. Danger level, ulit yun. Ibig sabihin, mataas po ang posibilidad ng heat grams o heat exhaustion. Kaya mag-ingat po tayo. 45 degrees naman po sa Rojas, Capiz, 44 degrees sa Loag, Ilocos Norte, Iba, Zambales. Danger level din po ang 42 degrees Celsius sa Legazpi, Albay, Olongapo City, Masbate City. Paalala po sa lahat, lagi po tayong uminom ng tubig at iwasan ang matinding sikat ng araw. Ako nga po si Josh Bulyag. Know the weather before you go.